Ay, walang memory card yung ano natin. Walang memory card, mamaya na lang. Alright. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ito na naman tayo sa kalsada mga master. Welcome back sa ating channel. Biyahe, biyahe, biyahe. So ilang araw din tayo hindi bumiyahe, no? Pahinga. Ang haba ng pahinga natin. So good morning sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel. Episode 99 na yata tayo mga master. Nakaka 99 episode na tayo dito sa sa ating Lalamove serye. So pag ganon lang, no, 100, magwa 100 episode na, matatapos na yung ating season 1. Ayan yung Rusi natin, no. Ang dami pa rin nagkikibit balikat dyan sa Rusi natin mga master. Wala silang tiwala dito sa motor na to eh. Pero imagine mo, laspag na to. 13,000 kilometers na ang tinatakbo. Wala pang 1 year yan. Nasa ano pa lang yan, 5 months. So alam mo ang paggamit ng motor, nasa ano yan eh, nasa may-ari, nasa gumagamit. Kung talagang burara ka sa ano, sa gamit, hindi talaga tatagal sa'yo. Ito, laspag na sa atin, no? Change oil lang at saka linis carburetor ang puhunan natin mga master. Alright, so let's go mga master, tira na tayo. Hanap na tayo ng booking. Ayan mga master, good morning po. Good morning sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel. Nandito na naman tayo sa isa naman panibagong vlog ngayong araw na ito. At syempre maghahanap tayo ng booking. Oo. Ito, may isang Lalamove din tayo dito. Isa pa lang daw yung dala niya. Papunta siyang Indang. Layo ng booking niya. Ang hirap pa naman kumuha ng booking papunta dyan. So ayan mga master, wala pa rin tayo nakukuha ang booking. Alas 9 na ng umaga, no? Meron tayong kasama rito si sir. Papunta siyang Indang. Grabe, wala pa rin siya makuha ang booking until now. So wala pa rin tayo makuha ang booking mga master. Magkahiwalay kami ng ruta eh. Siya south, ako papuntang east. So ayan mga master, update ko na lang kayo mamaya kapag nakachamba na tayo, no? Wala pa tayo eh. Wala pa tayo dun sa ruta natin. Abang-abang pa rin tayo. Matumal ngayon, matumal ah. Ay, alam ko na bakit matumal ngayon mga master. Kaya pala matumal. Saturday. Yun lang, Sabado pa lang ngayon. Ito, may nakita akong magulang na booking yan, mga master, oh. Paranaque, Muntinlupa, nakalagay dito sa instruction. Ayan, oh. Instruction, please park at the basement and go to the second floor, lunch pad, co-working, leave the documents at the receptionist. Tapos plus 20 lang. Grabe. Magulang nito, plus 20. Dapat niyang plus 70 yan, pag ganyan. Ano na yan eh, queuing service na yan eh. Wala pa rin tayo makuha ang booking mga master papunta sa ruta natin ah. Puro papuntang south to eh. Las Piñas, Pasig, credit, ayoko nyan. Marami na tayong credit wallet. So magna 9:30 na, wala pa rin tayong matipuhang booking, no? Wala pa rin tayong mapili. Actually, maraming booking pero namimili ako eh. Meron pa rin naman ano. Ito, Paranaque, Cainta. Tingnan na natin to.
Isang maiksing topic lang 'to mga master, no? Para naman makapagbigay ng konting idea. Kahit ako naisip ko rin 'to nung mga nakaraan, no. Uy, yan na, kainta. O yan na, meron na tayong kainta. Sana makaano 'to. Kainta, yan, saktong-sakto lang kainta. Uy. Isang kaya way nito? Patay tayo. Mukhang hindi natin alam ang way nito, ah. So, dito ang daan. Agoy, naunahan pa tayo mga master. Kala ko sa atin na. So, yan. Wala pa rin tayo makuhang booking. Ayoko na dyan. So, ayun mga master. Meron na tayong booking. Wala, napilitan na akong kumuha ng south. Papuntang Binyan. So, wala talagang booking eh. Ang Tumal. So dito tayo sa may Ambel Julian's Kitchen. Uy, parang alam ko 'to, ah. Teka, tanungin mo. Tawagan muna natin para sigurado, no. Hello po. Hello po, ma'am, sa Lalamove po ito, ma'am. Ma'am, papunta pa lang po ako. Ma'am, saan po ang way nito? Diyan po ba 'to sa may Ambel Condominium, sa may simbahan ng El Shaddai? Malapit. Opo. 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 Doon lang po kayo? Okay. So, oo, sige. Okay po, papunta na po ako. Petron. O yung Petron na bagong bukas. Okay, sige po. Ano pong ipapadala nila, ma'am? Ay, binigsakan ako. Anyway, at least, ayun na. Papunta na tayo mga master. Hoy, ako nanghuhuli na naman ng mga naka-sleepers. Sabi ko na sa inyo eh, titigas ng ulo nyo eh. Eto, no, helmet. Ayan, no. Yari. Alam mo na natatakel na yan sa Senad, sa Kamara, no, yung dito sa Las Piñas. Kasi bukod tangi lang dito sa Las Piñas na nanguhuli ng mga nakachinelas na na back ride, no. Kahit na dito lang hinuhuli nila. So ayan, nasingit ko lang. Papunta na po tayo mga master sa Ambel dito. Kanina ko pa ito nakikita ang booking na to. Hindi ko kinukuha kasi nga sabi ko tawag nito, papuntang Binyan wala tayong makuha. Hindi natin makuha yung goal natin na makapunta ng Antipolo. So no choice tayo, papunta tayong Binyan. Kaya ko naman siya kinuha kasi nga may additional na 60 pesos. So bali 200 plus na rin tong natin. Pareho lang din naman kung pupunta tayo ng Antipolo. Ngayon, ang magiging challenge nito, yung makahanap tayo ng kasabay, no? Kasi baka mahirapan tayo makakuha ng kasabay. So, yun ang problema natin. Kasi madalang din papunta rito sa south Ngayon, pagka-drop off natin sa south, kailangan natin mag-stay doon ng kahit mga ilang maghahanap tayo ng booking pabalik. So, ganoon na naman ginagawa natin. Andito na tayo sa malapit na tayo sa pick up. Ang sabi nung kausap natin, dito daw sa may sa may tawag nito, bagong bukas na Petron, malapit dito. So, puntahan na natin. Ito na, konti na lang. Lapit lang ng pick up na. Ma'am, Lalamove po. Ma'am, dalawa yung nakabook sa inyo Dalawa yung nakabook sa inyo. Oo. Hindi. Kasi kinuha ko ng isa. Etong isa, di ba sa inyo rin to? Sa Binyan? Oo. Meron pa rin ba kayong ipapadala sa Binyan na isa pa? Wala. I-risk yung isang booking kasi baka pumunta rito yung dalawa Ito, nakuha ko to. Sa inyo yan, di ba? Tama ba? Dito. Ayan. Tama yung address, no? Ambel. Kay Earl Jose Felipe. Kayo nag-book nito, hindi? Ako yan.
Kayo. Itong isang booking na naka dito. Itong 167. Tingnan natin ha. Oh, dito rin yan eh. 'Di ba? Doon din ang ha? Ha? Hindi ko pa kinukuha kasi mamaya magdoble. Basta kinuha ko lang yung una yung booking, itong isa. Ito na lang. Tingnan nyo kung dalawa, kukunin ko na yung isa para isang biyahe na lang. Ma'am, ito secure po ba ito, ma'am? Kasi hindi ba matatapon yan? Baka magkabulan tayo. Ayusin mo. Okay. Isa pa. Ha? Okay, tama na. O, di nakita ka sa vlog ko. Subscribe mo ko sa Luista PH sa YouTube, ha. So, Luista PH sa YouTube, ha. Ayan, o, si ate. Oh, shout out. Natulungan mo ako ngayon doon. Kala mo, ha. Sa'yo yung mabigat, sa akin yung magaan, no? Cool. Oo, lahat ng delivery ko, pati yung mga pasaway na nagbubook. Dami kasing pasaway, eh. Teka. Ayusin natin. Tanggalin ko lang yung gloves ko para malinis. Siyempre, ganoon talaga. Wasak-wasak na, diba? Luray-luray na. Ayoko nang gano'n, maselan ako eh. Teka. Ayoko nang ganyan. Wasak na yung plastic ng bag nila. Mabigat. Teka. Teka lang, ma'am, ha. Teka. Hahanap lang ako ng area na makakatungtong ako kasi mataas eh. Kailangan mong ingatan yung bag mo kasi ang pangit tingnan kapag madumi. Oo. Ako, maarte din ako, ma'am eh. Isa-isahin natin. Napakaselan pa naman ito kapag pagkain. Grabe, dapat malaki tip nito, ma'am. I-message mo si customer, sabi mo hirap na hirap tayo maglagay dito. Ha? 6 na yan eh. Wala na to, ha. Huwag ka na magdadagdag, ha. 7 to. Agoy, yari tayo nito mga master. Wala tayong double booking. Okay na. O, shoutout ka muna, ma'am. Ito, Soloista PH. Eka, picturean ko muna. Ayan, o. O, Soloista PH. O, nag-iisa lang yan. Pag tinype mo sa YouTube yan, ako nalalabas. O, 82,000 subscribers. Ayan, lalamove. O, lalamove. O, shoutout ka na. Di ba may branch din to doon? Sa kabila? Julien, doon sa kabila. Oo. Ito na yun. Naka-pick up din ako doon eh. Masungit yung tao doon. Oo, totoo. Shoutout sa kanya. Sige. Ay, bigyan mo ko magandang rating, ha. Grabe ka. 5 star. Ay, shoutout kay ma'am. Mapapanood niya yung sarili niya bukas. So, yan. First pick up natin. Nagkamali tayo ng pick up. Ang bihira. Puno ang bag natin. Pero anyway, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Lahat ng gagawin natin dito sa Lalamove ay... Ito maganda rito eh. Napaka-challenging eh. Lahat ng gagawin mo rito medyo medyo kakaiba. Challenge.
So ngayon po mga master, ito na problema natin, yung tubig natin nakalabas na. So ayan mga master, ayan na. Let's go na, punta na tayo sa ating drop off sa may Binyan, Laguna. Okay, so ayan, pinakita ko lang sa kanya yung ating para meron tayong subscriber ulit na bago. Okay, subscribe ka ha, hindi ka nag-subscribe, sige. So ayan mga master, pupunta na tayo sa Binyan. Ito na nga ang challenge natin, isa lang ang dala natin. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Pero susubok tayo makahanap ng kasabay nito. Hindi pwedeng walang kasabay to, kahit na maliit, sasabayan natin to, no? Masaya lang yung dala-dala natin pagkain. Handaan yata yung dun eh. So ayan, shout out kay ate. Go with the flow lang siya, no? Tamang biruan lang. Isa pang booking. Kahit na makakuha tayo ng mga short booking lang. Tsaka ulo ito. Nagulat ako dun Kahit na makakuha lang tayo ng konting booking. Konting amount. Papuntang Muntinlupa. Tingnan natin. Kahit na panlabas, no? Pwede natin ilagay dito sa labas. Kuha tayo ng booking. Tsugas, Kung kailan nakakuha na tayo ng booking papuntang Binyan, tsaka naglabasan yung mga booking na inaantay natin. Talaga naman to si Lalamove, Ito ang kulit ng booking nito mga master, Paranaque to General Trias. Ayan, 10 kilos bakla. Pambira, walang kukuha niyan, Ay, nako. So, ayan, yung mga booking na inaantay natin, naglabasan ng mga master, papuntang Valenzuela. Ayan. Sos, kung kailan naman nakakuha na tayo ng south. Caloocan North, meron na. Taytay. Grabe, naglabasan na sila. Ito, sayang to. Paranaque Santa Rosa, kaso lang mga plaka daw. Puno na yung lalabag natin, kaya hindi na po pwede yan. Hanap tayo ng booking. Ito, Paranaque Binyan, nakuha na natin yan Meron pang isang booking doon sa kanila. So, wala pang pumapasok na booking. Advance pa tayo ng konti, no? Banda roon. Uy, sana makachamba pa tayo. South, Muntinlupa lang kunin natin. Pwede na yan, no? Las Piñas, Muntinlupa. Abang-abang lang tayo mga master. Isa na lang ang kailangan natin bago diretso na natin itong pagkain na to. Masaya lang to, hindi pwedeng tumagal to. Kailangan bago mag-12, nandun na tayo. Bibigyan natin yung sarili natin ng time frame, no? 30 minutes. Pag wala pa tayo nakuha ang double book, ididiretso ko na tong pagkain na to kasi masaya lang to So, ganun lang mga master. Kapag pagkain, talagang wala tayong choice kundi deliver na kasi tawag nito maselan. Tsaka baka kailangan. So, 30 minutes lang. Kapag wala pa tayo nakuha, diretso ko na to, no? Meron tayong booking ngayon, susugal tayo mga master And susugal tayo kasi papuntang papuntang Muntinlupa. Pero walang nakalagay kasi na kung ano yung bibit-bitin natin papunta roon. So tatawagan muna natin yung ating kliyente para malaman natin kung ano yung dadali natin. Kasi medyo maselan yung dala-dala natin. Ako po. So, tingnan natin kung ano yung dadali natin. Tawagan muna natin. Busy. Ayaw sagutin yung natin, yung tawag. Dinadrop yung tawag natin. Hello sir, good morning po. Sa Lalamove po ito. Kayo po ba ang drop off, sir? Okay. Ano pong pipick upin natin, sir? Okay. Sir, pa-advise naman po, hindi ko kasi matawagan yung natin, yung pick up natin. Hindi ko po siya matawagan. Papunta pa lang po ako sa area. Malapit na ako, nandito na ako sa may Las Piñas So, data wrap daw. Hindi ko maintindihan kung ano yun, basta yun na yun. So, tingnan natin kung ano yun. Hello po, Lalamove sir. Papuntang Muntinlupa. Okay, nandito. Ayan, mga master, papunta na raw. Ano kaya tong bibit-bitin natin? So, pangalawang booking natin to. Ang ating pick up, no, diretso na tayo. Shawarma lang to. Ayan, Hindi naman maselan. Diretso na to.
So, bilisan lang natin para ano, ma-drop off agad natin tong isa. Mga master, ayan, papunta na tayo sa ating drop off. At ayan, kagaya nga na sinabi ko kanina, meron tayong pag-uusapang bagay na mahalaga. Actually, mahalaga rin to, no? Para sa atin. No, kasi nga, ang point ni sir, dun sa nag-comment, dapat daw i-vlog ko rin daw kung ito daw bang Lalamove ay makakasurvive, no? Kung ano ba yung pananaw ko dito, kung ito ba ay makakabuhay ng pamilya. Masyado ng kumbaga medyo critical yung comment niya at gusto niyang malaman kung ito daw bang paglalamove ay makakabuhay daw ba ng pamilya, especially kung lalo na kung yung motor mo ay hinuhulugan mo, no? Makakasurvive ka raw ba dito sa paggaganito lang, kasi ang pagkakaalam niya hindi talaga kakayanin ng isang courier rider kung siya ay may binubuhay na pamilya. So anyway, ayoko naman maging bias mga master, no? Ayoko puro maganda lang yung sasabihin ko, kasi nga alam niyo naman dito sa ginagawa natin, more on positive side lang tayo. So kung ano lang yung magaganda, yun ang inaano natin, kasi para ma-encourage natin yung ibang rider na, di ba, gawin yung gusto nilang gawin, kasi sa pagkakaalam nila ito yung dito sila kikita, di ba? So, para masagot ko yung yung gustong sagot ni sir. Alam niyo sir, yung ganitong hanap buhay, no, yung ganitong ginagawa versus dun sa gusto mong traditional na pagtatrabaho, no? Yung papasok ka ng 8 hours a day, pasok ka sa umaga, tapos meron kang sweldo na 600. So ngayon 600 plus na, 'di ba? Minimum. O 600. Tapos meron kang benefits, no, na SSS, Pag-ibig, PhilHealth. So kung titingnan mo mabuti, dun sa trabaho, 'di ba? Hindi ko naman inaano 'yan. Siyempre yun sa 600 pesos, hindi naman yun neto na yun, na 600 pesos mo makukuha yun, 'di ba? 600. Doon mo rin kukunin yung pang PhilHealth mo, Medicare mo, 'di ba? Ano pa ba? SSS, doon mo kukunin lahat. So ibabawas yun doon lahat sa sa sahod mo, 'di ba? And syempre pagdating ng sahuran, bawas na lahat 'yon, mababawasan na. Makukuha mo ng buo yung pinagtrabaho mo, pero bawas na rin, no? So magkano matitira doon? Hindi ko na alam, kasi wala naman akong ganyan hindi huli kong trabaho, matagal na panahon na. Dito naman sa Lalamove, ang magiging income mo rito mga master ay walang kumbaga walang limit. O, ibig ko sabihin, nasa sayo, pwedeng mababa, pwedeng mataas, pero kung magsiset ka ng goal, pwede mo makuha yung goal mo, no? And honestly speaking, hindi sa lahat ng oras nakukuha mo yung goal mo, no? Hindi sa lahat ng oras paldo ka dito sa sa courier service, kasi meron talaga mga oras na talagang syempre minsan kagaya natin, hindi tayo kumikita ng malaki, no? Minsan below din, mga 600 lang, mga ganyan. O dito kasi sa dito sa Lalamove mga master, ikaw yung magde-decide kung magkano yung kikitain mo. Yun ang point ko. Oo, ikaw yung magde-decide. So halimbawa, gusto mong kumita ng 1,000 isang araw neto, ikaw yung masusunod, no? Kasi ikaw yung gagalaw sa kikitain mo. No, hindi ka mag-aantay na sasahuran ka na lang, katatrabaho ka, sahuran ka na lang ng ganito. Dito sa sa Korea, pwede mong gawin na hangga't hindi mo nakukuha yung goal mo, hindi ka titigil, 'di ba? Sa loob ng isang araw, kung ang goal mo 1,000 neto, pwede mong gawin 'yon. Walang didikta sa iyo. Nasa sayo na lang kung kung gusto mong sumobra pa o hindi. So yun yung point ko doon. Ngayon, sa term naman na kung gaano ka kasipag dito, ganun din kalaki ang kikitain mo. Yung kikitain mo rito ay depende sa sipag mo, sa pagtatrabaho mo. Kaya para sa akin, dito sa courier service, bawal dito tamad. Agaya natin, no? At dapat dito madiskarte ka, mga master, no? Totoo yun, yung sinasabi ng iba na kumikita ng sobra-sobra dito. Maraming kumikita ng malalaki, no? Kayang kumita ng 1,500, 1,300, ganyan.
So, kung titingnan mo, susumahin mo, i-deduct mo na yung gasolina mo, malaki talaga. Kaya talagang kumita ng malaki. Kung i-compare mo sa traditional na employment. Ngayon, ang pagkakaiba lang dyan, mga master, sa totoo lang. Dito sa courier service, napakahirap. No? Mahirap talaga dito kasi expose ka sa lahat ng, ng tawag nito, expose ka sa lahat ng elemento sa kalsada. Init, ulan, di ba? Usok, kung ano-ano. So, dun sa question, at saka dito pala, ayan, so, dito, wala ka dito yung SSS, wala ka dito yung mga Medicare, ganyan, Pag-ibig, PhilHealth. Nasa sayo na yan. Kumbaga, voluntary mo nang ihuhulog yan, no? Unlike sa sa traditional na trabaho, yung boss mo yung gagawa. So meron mga secretary yan, meron mga gumagawa yan para sa iyo. So less hassle na. Dito naman, kung gusto mo magkaroon ng ganyan, voluntary ang gagawin mo. Kung pwede rin naman, no? Wala naman wala naman nagsabi na dito walang ganon. Voluntary. So kung gusto mo magkaroon ka ng SSS, hindi maghulog ka, voluntary. Gusto mo ng Pag-ibig, PhilHealth, edi maghulog ka ng voluntary, di ba? Ikaltas mo, depende sa iyo kung magkano yung ihuhulog mo, nasa sayo na yun. Suma total, mga master, pareho lang din. No, pareho lang din ang ang kalalabasan niyan. 'Di ba? Ang pagkakaiba lang kasi sa traditional na trabaho, kumbaga meron kang boss, no? Dito naman, kumbaga random people lang. Service kasi. Dito, pag nakuha mo na yung goal mo, kasi meron naman dito kumikita ng 1,000 agad, di ba? Tayo, paminsan kumikita agad tayo, half day lang, 1,000 plus. Pwede na tayong uwi. Pero sa traditional na trabaho, hindi mo magagawa yun, no? Yun ang pagkakaiba nila. Ngayon, ang tanong natin dyan, mga master, yun ang pinipoint niya. Ito daw ba ay panghabang buhay? O makakabuhay ba ng pamilya? Makakapagbayad ba ng motor na hinuhulugan? 'Di ba? Ang sagot ko diyan, mga master, nasa tao 'yan, no? Depende sa pinili niya ng trabaho 'yan. Kung dito nag full-time siya sa Lalamove at meron siya mga billings, meron siya mga expenses, sa tingin ko kaya, no? Kayang makabuhay ng pamilya at kaya maghulog ng motor. Kasi kung ikaw yung magde-decide sa gusto mong kitain, pwede, mga master. At kung wala kang ibang choice na pagkakakitaan, at ito yung alam mong pagkakakitaan, no? Wala kang ibang gagawin kundi ma-improve yung mo. Yung kikitain mo diyan, or gumawa ka ng paraan para kumita ng malaki diyan, no? As long as nalig. Yung iba nga, mga master, yung iba na mas mababa pa ang kinikita, nakakabuhay ng pamilya. 'Di ba? Ito pa kayang sabihin na natin, sige. Kayang kumita ng lagpas sa minimum. Kaya din. Depende na lang yan sa tao kung marunong siyang humawak ng pera. Tsaka hindi natin masasabi sa isang tao na hindi niya kayang gumawa ng paraan, di ba? Para sa kanyang family. And kung gagawin mong full-time to, nasa sayo yan, no? Kung gugustuhin mong part-time, nasa sayo rin yan. At saka huwag niyong bigyan ng tuldok yung kakayahan ng isang tao. Kasi sa point ng gusto nilang mangyari na pag ganito ka na lang habang buhay. Hindi, syempre. Ano ba kayo? Huwag niyong isipin yung ganyan. Meron diyan yung iba naggaganito, nagtatrabaho part-time, so dagdag income. Meron talaga diyan talagang full-time na sa ganito. At believe ako sa mga yon kasi ang lalakas kumita. Sa totoo lang, mga master, ang lalakas kumita. Kumikita ng 2,000, 1,700, isang araw, 1,500. Ang hirap kitain nun, pero nagagawa nila ng paraan, no? Nagagawa nila kasi depende kasi yan sa pangangailangan ng tao. 'Di ba? Kung yun ang kailangan niya, gagawa niya ng paraan yan. Hindi naman siguro hindi naman siguro nag-iisip yung may mga utak naman siguro yan na makakapag-isip naman yan na alam na nilang kailangan nila ng ganitong halaga sa pang-araw-araw, hindi pa rin nila gagawa ng paraan yan. 'Di ba? At saka kung ito talaga yung forte nila, ganitong klaseng hanap buhay, alam mo, walang imposible, kakayanin.
Kasi meron ako mga nakikita, mga kapitbahay namin. Ang tatagal na nagaganito eh. Diba, ang lalakas kumita. Tapos mga bago pa yung motor lagi. Every year nagpapalit ng motor. Wala lang, ibig ko sabihin, ang point dyan mga master o sir, sa akin sa aking pananaw, kaya makabuhay ng pamilya. Sa kinikita. Depende sa paghawak ng pera yan, no? Gaya nga ng sinabi ko last time, dapat marunong ka rin humawak ng pera. Kung kumita ka ng 1,000, edi magtabi ka ng kalahati. Oh. Diba, ganun lang yun. Pero kung sasabihin mong panghanap buhay, panghabang buhay yung ganito, well, yung iba, malalaman natin yan kapag itong Lalamove, tumagal. Siyempre, wag natin, yun nga, gaya na sinabi ko, wag natin lagyan ng tuldok agad yung, yung buhay ng isang tao. Kasi, marami pang pwedeng mangyari eh. Hindi lang naman itong Lalamove ang po pwede nilang pagkakitaan eh. Marami. So, kaya nila ginagawa to, kasi nga, ito yung alam nila, nakita nila maganda ang kitaan. So, ikaw ba naman, kung hindi maganda yung kitaan, gagawin mo ba to? Kung alam mong hindi ka kikita, di ba? Gagawin mo ba? O yung iba, kaya nga nagpa-part-time dito kasi alam nila, maganda yung kitaan. There's always a positive and negative side. So, pero ito na lang yung point ko. Walang madaling trabaho. Ako may mga sinabi ko. Kasi yun naman talaga ang ang katotohanan eh. Di ba? Nasa sa tao yan. Kasi ang tao, kapag alam niya na wala na siya mapapala, 'di ba? Titigil na 'yan, no? Huwag natin silang kung alam niyang hindi na kumikita, titigil na 'yan. Kaso lang kung mapapansin mo, napakaraming mga rider. Sobrang dami. So ibig sabihin, lahat ng 'yan kumikita. Ang daming booking, hindi naman nauubusan ng booking 'di ba? Kikita yan, kumikita sila. Hanggat malakas si Lalamove, hanggat marami nagbubukay Lalamove, no? Yung mga rider na umaasa dito, nandyan lang yan, no? Hindi natin alam ang desisyon nila sa buhay nila kung eto na ba sila or meron pa silang ibang source of income, pagkakitaan. Nasa sa kanila na yan kung magpo-full time sila o hindi. Basta ako masasabi ko lang dyan, hindi natin alam kung anong magiging desisyon ng rider dito. Basta ako sa tingin ko, hanggat kumikita sila, hanggat nakikinabang sila dito sa app na to, at hanggat nakikita nila na kaya nilang i-survive yung pang-araw-araw nila, tutuloy yan, di ba? Tutuloy yan sila. Ngayon, kung makabisado na nila lahat yan at talagang gamay na nila yung takbuhan dito, possible, no? Desisyonan nila yan. Ang mahalaga sa lahat, mga master, kasi sa hirap ng buhay ngayon, ang mahalaga, meron kang pinagkakakitaan. No, yun ang pinakamahalaga dyan. Kasi kung ayan, kagaya niyan, wala ka namang ibang gagawin sa buhay, no? Might as well na okay na to. Okay na muna tong ganito. Tingin ko naman hindi naman permanente. Marami ka pang ibang options. So, para sa akin, ito ulitin ko, dun sa tanong ni sir na na kung ito ba kaya maghulog ng motor. Para sa akin kaya. Magkano lang naman ang motor? 3,000 lang. Depende sa motor mo, syempre. Yan ang yan ang pinili nilang pagkakakitaan Kakayanin nila yan. O kakayanin nila. Gagawa ng paraan yan. Ako ayoko magbigay ng punto na tawag nito, pangunahan yung desisyon ng ibang tao. Kaya nga tayo dito mga master, ako nagbo-vlog ako dito. Binablog ko lang kung ano yung mga positibong nangyayari sa atin dito sa app. Kasi nga, yun lang yung ginagawa natin di ba? Good side, positive side. At yun naman talaga ang nangyayari. So, ano ba yung ginagawa natin? Ayan, mga diskarte natin. Kumikita naman tayo, di ba? Kahit naglalaro lang tayo dito. Paano na lang yan pag seryoso na tayo, di ba?
O posibleng kumita ng malaki. Huwag nyo pong ikumpara ang pagiging isang delivery rider sa isang traditional rider, na trabaho. Hindi. Meron din pagkakaiba. Ang pagkakaiba nito sa trabaho, yung kinikita mo, yung sinasahod mo, aantayin mo pa ng ng 15 at 30 o 5, 25. Diba? Bago mo mahawakan. Yun ang pagkakaiba. Ayun, deducted na, no? Ayan. Dito hindi. Kapag bumiyahe ka ngayon, meron ka na agad, tawag nito. Meron ka na agad income. Yun naman ang kagandahan dito kasi syempre meron mga tao na gusto agad mahawakan ang kanilang fruit of their labor. Diba, no? Hindi ako against kasi naging empleyado rin ako for 7 years pero wala, fixed income kasi talaga kapag kapag employee ka, fixed income. At mag-aantay ka ng bonus pagdating ng December. So, yun naman ang advantage yun. Dito walang ganun. Kasi ikaw ang gagawa So, everyday, pwede ka magkaroon ng bonus. Depende sa trabaho mo. Ang kagandahan lang dito, sa courier service, ikaw yung magde-decide kung magkano ang kikitain mo. At ang advantage dito, pwede ka nang magpahinga kung gugustuhin mo. Pwede kang umuwi anytime kung gugustuhin mo. Yun ang pinaka-advantage lang nito. Ngayon, kung tatanungin mo ang pag-asenso sa buhay, masyado ng malawak na usapin, mga master. Kasi alam naman natin lahat na kapag tayo regular lang na manggagawa, wala namang asenso sa buhay. Huwag natin pag-usapan yung pag-asenso sa buhay. Alam natin yan, pag employee ka, hindi ka po pwedeng mas malaki pang kinikita kaysa sa boss mo. Sino ba naman ang taong ayaw umasenso sa buhay? 'Di ba? Tandaan natin na kapag empleyado tayo, wag na nating kumbaga, kung tayo ay nagtatrabaho ng 8 to 5, no? At kumikita ka ng minimum, asahan na natin, walang asenso diyan, no? Masakit na katotohanan, 'di ba? Alam mo na 'yan Do the math, 'di ba? Just do the math. Kung ganyan lang ang gagawin natin, wag na tayong umasa. Ang mangyayari lang, ang katotohanan diyan, mga master, survival, no? Ayan, lahat tayo nagsusurvive lang. Wala tayong magagawa diyan. Wag natin ikumpara kung paano sila kumikita ng pera. Wag natin bigyan ng tuldok. Sa ganitong paraan sila tawag ito. Anong tawag doon? Kung sa ganitong paraan sila komportable kumita ng pera, wala na sila magagawa. Kung ayaw nila ng may amo, at gusto nila to, wala tayong magagawa diyan, no? Wag na lang natin ikumpara. Mahirap mahirap na usapin yan, mga master, no? Basta igalang na lang natin yung desisyon ng isang tao kung ano yung pinili niyang trabaho. Kasi kung i-criticize natin sila, pag pinakinggan ka ba nila, meron ka bang ibibigay sa kanila na mas magandang magandang trabaho, 'di ba? O negosyo. O wala naman, 'di ba? Oo. Alam mo na rin sa sarili mo ang sagot niyan. Pag criticize mo ba sila, bibigyan mo ba sila ng pagkakakitaan? Hindi rin naman, 'di ba? So bakit kanila pakikinggan? That's the real point. So wag natin silang pangunahan kung anong gusto nilang pagkakitaan. Kasi sila rin ang makakasagot kung ano yung nila, pangangailangan, no? Alam nila 'yan sa sarili nila. And kung sa tingin nilang hindi talaga sila kumikita dito, malamang may utak naman yung mga yan. Titigil na yan. Kaso lang, napansin ko nga dito sa Lalamove, parami ang rider. So, ibig sabihin, kaysa naman, tumambay ka lang. Yung mga tambay nga, nagsusurvive, pabuhay. Kahit walang kinikita. What more, ito pang kumikita ka ng lagpas sa minimum, 'di ba?
Alam nyo, huwag yung mamaliitin yung ano, yung trabaho ng isang courier rider. Decente naman tong mga to. Paano ko nasabi yan? Tayo nga Tayo nga, laro-laro lang. 4 na biyahe lang Nagagawa naman natin kumita ng 1,000 eh. O kahit i-deduct natin yung gasolina natin, kumikita pa rin tayo ng 800. O diba, mas mataas pa sa minimum yun. Naitatabi pa natin ang kalahati doon. So, kung ganun at ganun ang gagawin mo, ganun ang sistema mo, diba, meron kang goal, imposible ka naman makasurvive dito. No? Hindi ko sinasabing yayaman ka dito. 'Di ba? Wala akong sinasabing yayaman ka dito. Ang sinasabi ko, makakasurvive ka sa pangangailangan mo. 'Di ba? O meron kang hinuhulugang motor, kakayanin kasi nga yung mga minimum wager nga mga minimum wage earner nga nakakahulog ng motor What more, ikaw pa na mas mataas ang kinikita mo. 'Di ba? Oh, nasa sayo na lang 'yan, depende sa paghawak mo sa kinikita mo, sa pera mo. Depende na lang talaga sa sa paghawak mo 'yan. Kung marunong ka humawak, makakaipon ka. Pero kung balasubas ka humawak ng ng pera, wag mo nang asahan na kikita. kahit saan naman Basta yan, lang. Alam ko naman na basta ang pinupunto ko lang dito, hindi ka asenso dito, hindi ka yayaman dito. Kung ang tinutukoy nyo pagyaman, alam naman natin lahat. Kahit na may regular kang trabaho, hindi ka rin na mayayaman Yayaman ka lang pag nagnegosyo ka. Pero kung ikaw ay normal na empleyado, normal na ganito ginagawa mo, pare-pareho lang yan, mga master survival income ang tawag yan. So, ako tip ko, kung may trabaho ka at gusto mo maglalamove, di mas maganda, may additional ka. Kung ikaw naglalala-move, full time ka dito, edi okay lang din, desisyon mo 'yan, 'di ba? Kumita ka na malaki, higitan mo yung goal mo araw-araw. So, 'yan mga master. I hope na nasagot ko yung tanong mo. Ngayon kung meron ka pang gustong tingin ko sa mga expert ka na magtanong, di naman tayo expert sa ganyan sa pagdating sa sa pamumuhay ng bawat isa. Sa akin lang, ayon na sa pagkakaunawa ko yung sinabi ko. Pero kung ikaw naghahangad ka na yumaman, ay ibang usapan na yan, no? Kasi kahit ikaw sa sarili mo, hindi mo alam kung paano gagawin yun. Maliban na lang kung may negosyo ka. Hindi naman din lahat ng ninegosyo yung mayaman, di ba? Ang usapin dito, kung makakasurvive ka ba? At ang sagot ko dyan, isang malaking oo. Kakayanin, depende sa motivation mo sa sarili mo. Pero kung ikaw tamad, tapos tawag nito, aasa ka lang din, no? Sa himala, wala na. Malabo yun, master. Okay. Naisipon talaga ako. Malapit na po tayo sa ating drop off. Update ko na lang kayo kapag nandun na tayo.